Magandang buhay mga ka-breadwinner. Aminin natin, hindi biro ang tumayong haligi ng pamilya. Araw-araw may bagong bayarin, kuryente, tubig, tuition, pagkain. Minsan bago mo pa isipin ang sarili mo, ubos na agad ang kinita mo para sa pamilya. At ang masakit, kapag may bigla ang emergency, wala ka nang mahugot. Pero ngayong 2025, may magandang balita para sa ating lahat. Ang Pag-ibig Multipurpose Loan o MPL, pinalakas at mas pinasimple para mas makasabay tayo sa gastusin at makapagplano ng mas maayos para sa kinabukasan. Isipin mo si Mang Tonyo, isang construction worker. 10 taon na siyang naguhulog sa pag-ibig. Pero noon, madalas siyang mabitin. Kapag nagkasakit ang anak o may kailangan sa eskwela, kulang ang loan na pwede niyang makuha. Pero ngayong binago ang MPL, mas malaki na ang pwede niyang mahiram, mas mabilis ang proseso at mas flexible ang bayaran. Ibig sabihin, mas konti ang kaba tuwing may dumarating na pagsubok. Anong bago? Eto, himayin natin. Mas malaki na ang pwedeng hiramin. Dati, hanggang 80% lang ng savings mo sa pag-ibig. Ngayon, hanggang 90%. Kung 50,000 ang naipon mo, dati 40,000 lang ang pwede mong hiramin. Ngayon, 45,000 na. Hindi lang dagdag na pera, dagdag na ginhawa. Mas mabilis na eligibility. Dati, kailangan ng 24 months na hulog bago ka pwedeng umutang. Ngayon, 12 months na lang. Kung kahapon ka lang nagsimula maghulog, 1 taon lang ang hintayin mo, qualified ka na agad. Hindi mo na kailangan ng mahabang pasensya. Mas flexible ang bayaran. Dati, 2 years o 3 years lang ang repayment options. Ngayon, may 1 year option na. Para kang binigyan ng steering wheel. Ikaw ang pipili kung mas mabilis mong gustong matapos o mas mahaba para mas magaan sa bulsa. Mababa at sulit ang interest. 1.4583% lang monthly. At tandaan, malaking bahagi ng interest na binabayad mo ay bumabalik din sa'yo bilang dividends. Ibig sabihin, hindi nawawala ang pera mo. Umiikot at bumabalik pa rin sa savings mo. Ngayon, saan mo ito pwedeng gamitin? Ang sagot, halos kahit saan. Pang-tuition ng anak para hindi maputol ang pangarap nila. Panggastos sa ospital dahil hindi natin hawak kung kailan dadapo ang karamdaman. Pangnegosyo, maliit man o malaki, may panimulang puhunan ka. Renovation ng bahay para mas ligtas at mas maayos ang tirahan ng pamilya mo, lalo ngayon madalas ang bagyo. O simpleng pambayad ng utang para makaiwas sa mas malalaking interes sa labas. Alam ko, bilang breadwinner, madalas nauuna ang lahat bago ang sarili mo. Pero tandaan, may mga ahensya gaya ng Pag-ibig na hindi sumusuko sa paghahanap ng paraan para maibsan ang bigat ng ating mga balikat. Kaya huwag mong isipin na loan lang ito. Ang loan na ito ay pagkakataon. Pagkakataon na hindi maputol ang pag-aaral ng anak mo. Pagkakataon na gumaan ang gabi mo dahil may pambayad ka na sa ospital. Pagkakataon na may kaunting puhunan para sa kinabukasan. Kaya mga ka-breadwinner, i-check nyo na ang savings ninyo sa Pag-ibig at tingnan kung qualified na kayo. Huwag sayangin ang pagkakataon na ito. At kung nakatulong ang update na ito, i-like nyo ang video, i-share sa kapwa nating breadwinners at syempre, mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga financial tips at opportunities na makakatulong sa pamilyang Pilipino. Tandaan, mas marami tayong nagbabahagi ng kaalaman, mas marami tayong natutulungan. Hanggang dito na lang muna. Manatili tayong malusog, ligtas at patuloy na lumalaban para sa pamilya. At abangan nyo sa susunod nating video paano mas mapapalaki ang kita sa Pag-ibig savings at dividends. Hindi lang basta loan, kundi mas matibay na kinabukasan. Kita-kits!